So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, akala ata ni Malutikia ay hindi tayo nakatingin sa kanya or sa ginagawa nila. Ang akala siguro nila, hindi natin nakikita. Maybe sige, yung pambabatikos, kasi karapatan naman ninyo yan eh. 'Di ba? Meron naman tayong tinatawag na freedom of the press. Sige, hayaan namin kayo. Hindi kami magkakaroon ng paki dyan. Pero, yung hahijackin nyo, yung budget, hindi na kami pwedeng manahimik dyan. So ngayon, tingnan nyo tong post ni Malutikia, mga minamahal. Yan o, update. The Citizens Group of People's Budget or CGPB 26 has page in Meta and X. Citizens Budget. Please follow both for our advocacies on GAA 2026. Ay, gumamit pa talaga kayo ng peking grupo. Kawawa naman yung mga totoong nagtataguyod sa ligasiya ng transparency at ng people's budget. Anyway, pag-uusapan natin yan. An online meeting will be scheduled next week. We will inform everyone by Monday, August 18. Read details. Please visit People's Budget PH, follow the page and the X account. Maraming salamat. Ito kasi, hindi natin to pwedeng ipagsawalang bahala. Kailangan nating i-expose ang ginagawang pambubudol ni Malu at ng mga DDS para i-hijack, mga minamahal, ang budget watch. Kasi sa post ni Malutikia, ito basahin nyo na lang yan. Actually, binasa ko na nga sa inyo. Pag nilay-nilayan nyo, itong mga DDS, diba? Itong mga DDS na to, gusto nilang sakupin ang People's Budget Advocacy. Gamit, mga minamahal, ang peking citizen group for a people's budget. Ano yung nakakabahala dito? Siyempre, nakakapag-alala ngayon yung mga tunay na civil society organization kasi sila yung nauna eh. Di ba na matagal na nilang tinataguyod ang transparency sa pambansang budget. Nakakaawa dahil parang, di ba, sasakupin sila ng peking grupo na may peking advokasya. Di ba, which is yung CGPB 26. Anyway, sige, pag nilay-nilayan natin. Sa unang tingin, mga minamahal, syempre para itong isang grassroots na grupo na gustong humikayat sa publiko na, sige, makilaho ka sa paggawa ng 2026 General Appropriation Act or GAA 2026. Una, parang feeling nyo, ay, maganda naman yung layunin, di ba? Kasi, favorable tayo sa pagiging transparent. Pero, kapag sinuri nyo, mga minamahal, ang namumuno, diba? At yung mga koneksyon nito, lumalabas na ito'y pinapatakbo ng DDS operators. Si Malutikia pa ba? Siyempre nakakapagduda kay Malutikia na, uy, for transparency? Uy, for public accountability? No, mga minamahal, gusto lang talaga nilang i-hijack ang budget watch. Anyway, parang ang estilo kasi nila, mga minamahal, kinopya. Yung totoong progresibong grupo para lituhin, mga minamahal, ang publiko. Pahinain yung watchdog and then ilihis ang diskusyon na favorable sa kanila. Yun yung pinakapunto dyan. So, may mga political analyst na mga nagsalita na ang tunay daw di umano sa likod ng CGPB 26 ay may koneksyon sa mga taong ring dating nagtatanggol sa administrasyong Duterte laban sa issue at pananagutan. Samantala, mga minamahal, ito sa pamamagitan ng peking budget watch na grupo, so maaari nilang puksain ang usapan tungkol sa budget. So meaning, papalabnawin ang mga reforma and syempre, poprotektahan nila ang mga kaalyado sa mga posibleng questionabling pondo sa GAA 2026. Kunyari, ito budget natin for this 2026. Kunyari, itong kanilang best friend,
talagang medyo mapapatanong ka na lang, bakit ganyan kalaki yung budget na hinihingi mo? For what reason? Hindi ba naka-indicate kung bakit walang yung list kung saan ito basta humingi ka lang ng budget. Ngayon, yung kanilang mga grupo, syempre kailangan nilang protektahan yan. So ngayon, sila mga minamahal ang magiging attack dogs ng mga kaalyado nilang grupo na may questionableng pondo. Sila yung kumbaga haharang sa kanila, isasapul muna ang bala. 'Di ba? Kaya yung yung kaalyado nila safe, 'di ba? So eto may babala tayo mga minamahal. Babala sa mga tunay na budget watchdog. Sila na may malinaw na track record sa independent audit, community organizing at batay sa ebidensya pagsusuri, mahalagang suriin muna natin ang kasaysayang koneksyon at pinagkukunan ng pondo ng sinumang grupong nagsasabing kinatawan at boses ng taong bayan. Bakit ko nasabi yan, mga minamahal? Kasi meron niyang mga nagpapanggap. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng hijack? Sakupin ng isang bagay na pag-aari o ginawa ng iba para sa pansariling interest. Ganyan sila. Gumawa ng peking organization group para palitan ang tunay or kopyahin ng tunay. Tapos, yung kanilang interest, yung kanilang iboboses doon. Papalabnawin yung totoong track record. Papalabnawin yung mga dati. Tapos sila, yung mauna. 'Di ba? Sila yung pagtuunan ng pansin. So, sa akin kasi, hindi lang itong mga minamahal tungkol sa politika Tungkol ito sa control. Kapag nakuha ng DDS ang espasyo para sa budget advocacy, kaya nilang diktahan, mga minamahal, ang pag nakuha nila, ang budget, 'di ba? At nakontrol nila. Para sa akin nakikita, kaya nilang diktahan ang naratibo, patahimikin ang kritisismo, at protektahan ang interes ng iilan gamit ang peking anyo at partisipasyon ng mamamayang Pilipino. Kaya yun yung nakakatakot dito. Kapag nakuha nila ang budget, meron na silang kontrol. Kaya wag nating hayaang, mga minamahal, na mag-operate ang mga mapagpanggap na mga political operators na sila kuno ay makatao. Kaya kailangan nating iboses to. Ang tunay na people's budget advocacy ay nakabatay sa independence, integridad, at transparency. Mga bagay na hindi kayang gayahin ng simpleng social media campaign. Alright, mga minamahal, kayo maniniwala dito kay Malo Tikia, buwagin si Malu. 'Di ba? At itong kanilang peking grupo na tinatawag na Citizen Group for a People's Budget. Kasi ang layunin lang nito ay hijackin ang budget watch. Alright, it's me again, Alicia Nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.